Isang, hello? Hello? Yan. Isang maulang umaga po. Though kanina ay maganda yung sikat ng araw. Madaling araw po ay umambon. So umakyat ako rito ng umaga para mag-open. Ay okay pa yung panahon, pero nung nagpe-prepare ako para maligo ay bumuhos na rin yung ulan. So binaba kong muli. Ganun pa man, ngayong umaga ay salamat sa Panginoon sa pag-iingat. Salamat sa Panginoon sa laging pagsama at pagbabantay sa atin. Yan yung downside ng teki-teki. Ganun pa man, ma-overcome din natin yan. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, samahan niyo po ako. Pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Ito po ay karugtong nung ating tinalakay nung nakaraang linggo. At may kinalaman sa buhay ng taong ginamit ng Panginoon upang mapasimula ng isang bansa. And what we see in the screen ay yung gusto nating magkaroon. Siguro kung magkakaroon tayo ng sapat na resources, isa ito sa gusto nating bilhin. Yung mga kaibigan natin dyan sa likod, sigurado yan. Talagang yan, yung gusto nilang sakyan para sunduin yung kanilang naispuntahan sa City of Mapaya, di ba? Yan yung gagamitin, pang sundo. And masarap din yung sakyan panghatid sa Santa Teresa. Di ba? Lalo na kung ruta mo ay bayan, nangangarap tayo ng mga ganyang uri ng sasakyan. Pag nag-ani ng itlog si Brother Micho doon sa Santa Teresa, doon sa Sibalat, yan ang magandang sasakyan, di ba? Panghatid kay Nanay Nita, and then, so, nangangarap tayo. Nangarap na rin lang, dream of the best that we could ever have. Kaya nga sa cellphone, hanggang sa ngayon, pangarap ko pa rin magkaroon ng iPhone. Yung akin ay Samsung. Di ba? Yung kaibigan naming mga pastor, isang grupo sila, iPhone yung gamit nila, pero nung nauso yung Samsung, bumili yung pinaka-lead pastor, nagayahan yung, sabi nung pastor during the meeting, maganda yung Samsung. Kahit anong application. So isa ako doon, A7 hanggang A56, puro po Samsung. A7 pa nagsimula, so that was 2000, kung ano pa yon. Actually, may nauna pa doon sa A7. Hanggang ngayon, A56. So puro Samsung. Pero sabi nung ibang mga pastor, sige pastor, gagayahin ka namin. So lahat nag-Samsung. Nung sumunod na meeting, bihira lang naman kasi magkita-kita yung mga pastors na yon. Nung sumunod na meeting, lahat sila naka-iPhone na uli. So, alam naman natin, it is not because of the amount, it is not because of the source, which is US, but meron talagang lamang. Lalo na yung camera. Kaya ayaw ko ng iPhone sapagkat nakikita, nabibilang yung mga mga nadaanan ba ng digmaan. Samantalang kung Samsung okay lang. Medyo kaya nga. Pero I do believe kung magkakaroon din lang ng pagkakataon, we will opt to have the best in the land. At ito 'yon. Anyway, I do not know kung meron na dito, pero ilang araw pa, meron na yan.
Yung mga dito banda sa mga gilid-gilid, makikita na natin dyan. iPhone 18 fully paid. Kaya magandang umaga po sa ating lahat. Before we go on, Lord, samahan mo kami ngayong umaga sa pag-aaral ng iyong mga salita. Maintindihan namin ang dakilang plano mo for us to have the best of everything. Though sometimes, pinaghahari namin yung spirit of mediocrity. But Lord, that is not your plan for us. Kaya ngayong umaga, help us understand everything ayon sa iyong nais para sa buhay namin. In Jesus' name we pray. Amen. Yung atin pong pag-uusapan is your favorite verse. In fact, dumating ako rito, lagi ko itong napapakinggan. Ilang beses ko rin itong narinig at nakita sa pangangaral. And this will be the very first time na dalhin ko yung bahagi ng talatang ito. Deuteronomy chapter 29, For I know the plans I have for you. Sorry, not Deuteronomy, but Jeremiah. Sorry. Yan, pinalitan ko lang yung number, hindi ko na napalitan anyway. Jeremiah chapter 29:11. For I know the plans I have for you. Kaya mga kapatid, the challenge is this. Stop settling for good if you could have better. Now, why settle for anything less if you could have a better option? When God called Abram, so si Abram pa rin yung ating pag-uusapan. When God called Abram was already living a good life. When he was in the Ur of Mesopotamia, he was having a good life. He was a worshiper. Sumasamba rin naman siya doon sa Diyos-Diyosan na kahit saan siya naroroon, dala niya, pwede niyang ilagay sa bulsa, pwede niyang ilagay sa motor, yung may cross, di ba? Pwede rin itong ilagay sa mga kotse, yung cross na kapag hinahawak-hawakan. Yun yung Diyos na meron si Abraham sa lugar ng Mesopotamia. And his family was a known worshiper of that God moon same. Or others call it Nana. Kaya nga, fast track, nung si Raquel at si Laban ay aalis sa piling si Raquel at si Leah ay aalis sa piling ng kanilang amang si Laban, may kinuha pa sila, bumalik pa yung anak para kunin yung isang imahe na hidden doon kay Laban. And, mga kapatid, when God called him, hindi niya plenano or hindi niya inihanda si Abram sa kung ano yung kanyang dating kalagayan, which is good. Instead, He want him to live a life far beyond doon sa plano ng tao. Kaya nga ang sabi ng Diyos, For my thoughts are not your thoughts, nor my ways your ways. Sapagkat iba ang nais at layunin ng Diyos para sa kanyang mga anak. Kaya ngayong umaga, God knows best. Lord, bakit parang sabit lagi yung nangyayari sa akin? Maybe because you are settling doon sa hindi talaga plano ng Diyos para sa iyo. So we should always settle for the best because that is the plan of God for us. Kaya mga kapatid, napakahirap pagdating ng araw. Sana, sayang, sana. Napakahirap na mamamatay na lang tayo, ang lumalabas pa sa bibig natin ay sayang. Sana kung maibabalik ko lang. Sana. Di ba? Yun yung paborito. Sana
Sana hindi ako nadadala sa ganitong mga tuksuan at biruan kung hindi ako pumatol sa ganitong uri ng mediocrity. Hindi sana ako yung nagiging sentro ng kanilang kantyawan kung hindi ko pinatulan yung mga bagay na hindi talaga plano ng Diyos para sa akin. Last week, we had Abram and in Genesis chapter 16. So ngayong umaga, tutuloy po tayo sa kasunod na chapter, Genesis chapter 17. Ito po ay pagkatapos na, balikan ko lang yung kwento, si Sarai, narinig niya yung plano ng Diyos para kay Abram. Ano ang kanyang ginawa? Because she was old and barren, hindi magkaanak, ano ang kanyang ginawa? Kinausap niya yung kanyang asawa at ibinigay niya yung kanyang alipin upang maging asawa. So that her plano ng tao ay magkaroon ng lahi ayon sa kostumbre or ayon sa kagustuhan ng tao. Pero hindi yun ang plano ng Diyos. Anyway, nangyari, naganap, nagkaroon ng anak si Abram at si Hagar. At ang pangalan ng batang ito ay Ishmael. When Abram was 99 years old, the Lord appeared to him and said. Balikan ko lang. Si Abram po ay 99. Muling nagpakita ang Diyos sa kanya. So 99 si Abram, si Sarai ay 90. When God called Abram, he was only 75. 99, so 24 years na yung kanyang journey with God. Prior to that journey with God, he was with his, yung maliit na Diyos-Diyosan na wala namang naging silbi sa kanya. Pero for 24 years of journey with God, nagkaroon na ng pagbabago sa buhay ni Abram. Nung una, kinakausap lang siya ng Diyos, pero dito, nagpakita na po ang Diyos sa kanya. So, pang-ilang beses na ito that the Lord appeared to him. And, katulad po nung sinabi ko nung Sunday, it wasn't an angel that appeared to him. Why? Theophany, the Lord appeared in person. Why? Because ang ginamit pong pronoun is personal. Naka-singular. I am. So yung nagpakilala, nasabing angel ay I am. I am El Shaddai. I am El Shaddai, which means God Almighty. Makapangyarihang Diyos. Sa sinundang talata, chapter 16, nagpakita, nakipag-usap, pero iba yung ginawa ni Abram at ni Sarai. So, hindi fulfilled ang Diyos doon sa kaniyang plano when He called Abram. Remember, the plan of God for Abram was to be a father of nations. Pero iba yung nakita ni Sarai. Kaya nga, mix and match. Sabi ko nga po, mix and match. They follow the ways of the world. Hindi dapat. Pero nangyari. So anong naging resulta? A consequence that we still bear until now. Ang mahal ng krudo, ang mahal ng gasolina. Bakit? Sapagkat laging nag-aaway ang lipi ni Israel at ang lipi ni Ismael. So one sin, generational consequence. But here, the Lord again appeared to Abram, but of different character. First time na na-mention yung name of God na El Shaddai.
First time po yan na na-mention sa buong Bible. So, of different character. So, what's in the name? Yung bawat pangalan na ibinibigay ng Diyos reveals something of Him. Different from who He was before. Ito po ay bagong karakter ng Diyos. Kaya nga maraming karakter ang Diyos base sa kanyang pangalan. We know God, Jehovah Nissi, the Lord our banner. Jehovah Jireh, the Lord our provider. Kilala natin siyang Adonai. Kilala natin siyang Yahweh. Kilala natin siyang kung ano-anong pangalan. But here, ipinapakita that God is Almighty, makapangyarihang Diyos. And when we say makapangyarihan, walang limitasyon, walang hangganan, walang kanto, walang kwarto na bumabara sa Kanya. Kaya mga kapatid, sa Old Testament, yung pangalan, naka-attach yan sa yung personality. Diba? Si Jabez, yung puot, yung pait, yung nakadugtong sa kanyang pangalan. Yung Jesus, diba? Wonderful Counselor, Prince of Peace. Si Pedro, nakadugtong din sa kanyang pangalan yung salitang bato, tanggulan. Kaya, sa Biblia, ay makikita natin na ang pangalan shapes your character. Kung ano yung pangalang ibinigay sa iyo, yun yung magiging pupuntahan ng kung sino at ano ka. And here, nais ipakita ng Diyos kay Abraham that He is God Almighty. El Shaddai. Kaya nga nung nagpakilala siya, yun yung kanyang ginamit na pangalan. At dahil po, for us to better understand yung pangalang ito, in the book of Proverbs, the name of the Lord is a strong refuge. Yung pangalan ng Diyos ay matibay na tanggulan. Pangalan pa lang ng Diyos. Pwede na nating puntahan, pwede na nating pagtaguan, pwede na tayong humingi ng comfort. Yung pangalan ng Diyos ay maaasahan. At doon po tayo ay ligtas. Imagine, that is the wisdom of the name of God. Yun yung blessing, yung pangalan pa lang ng Diyos ay pwede na nating pagtaguan. Pwede na tayong kumuha ng comfort doon. Pwede na tayong kumuha ng kalakasan. Sa panahon natin ngayon, pag narinig yung pangalan, sabi ni Kwan. Sino nagsabi? Ay, kumbaga yung pangalan, sa pangalan pa lang meron ng rejection. So napakahalaga ng pangalan. Kaya nga, ingatan sapagkat ito ay napakagandang pamana. Kaya nga may biruan, di ba? May biruan na sabi, yung makakalimutan daw niya yung kung sino yung bagsak sa klase, kung sino yung hindi nakakasagot, pero yung mga kaklase na gumawa ng mga milagro sa school, hindi makakalimutan, di ba? So, nakamarka na yun. Ay, nakuyat yung di ba? Pero yung mga hindi pumapasok, yung mga bagsak, yung mga 75, yung top 1, nakalimutan na kung sino yung top 1. Sino nga yung top 1 namin? Pero yung mga gumawa ng milagro sa klase, naku, mamamatay na lang, ililibing na lang. Kilala mo yan? Yan yung Kaya yung pangalan, napakahalaga. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, kung kilala natin ang Diyos, yung kanyang pangalan will have a better understanding of His character. Kung kilala talaga natin ang Diyos, mas maiintindihan natin kung ano yung kanyang karakter, kung sino siya, at kung ano siya. Kaya sometimes, ang tao,
Limited tayo doon sa mga bagay na inilalapit natin sa Diyos because naka-confine tayo doon sa kung ano lang yung pagkakilala natin sa Kanya. Ay, ang Diyos, ano siya? Kailangan ganito siya. But here, when El Shaddai appeared to Abram, balikan ko po, when El Shaddai appeared to Abram, ipinakita niya that He is God Almighty. And ito yung kanyang challenge. Ito yung kanyang hamon. Being God Almighty has boundless power. Boundless, walang boundaries. Sovereign. Talagang walang hadlang. And He has the ability, karugtong po ng El Shaddai, yung karakter ng Diyos that He has the ability to fulfill His promise regardless of humans' limitation. Kapangyarihan yun ng Diyos. At nakadugtong yun sa salitang El Shaddai. Regardless of humans' limitation. Regardless of our limitation. Kaya nga si Moses, when the Lord appeared to him in the burning bush, ano yung limang sinabi ni Moses? Yung kanyang pagtanggi. Mahina ako, utal ako, hindi niya ako pakikinggan. Pero, alam ng Diyos na pakikinggan si Moses because it is not Moses' words. It is not Moses' message, but God's. Kaya, God has the ability to fulfill His promise. Kaya lang sa pagkakataon pong ito, marami ng pinagdaanan si Abram. Marami ng kabagsakan. Alam niyo yung mga kamalian na kanyang napagdaanan in this journey. Pero ganun pa man, muli siya ng hinamon ng Diyos. And what was that? Serve me faithfully and live a blameless life. Paglingkuran mo ako ng may katapatan at mamuhay ka ng may kabanalan. Mga kapatid, if we are to look at that challenge, parang sasabihin natin, parang napakahirap maging tapat sa Diyos kung hindi namumuhay ng tama. Parang baliktad. Tingnan po natin ha. Ang hirap maging tapat kung kalang or kaang yung ating paglilingkod. Ay, pastor, talang yung paglilingkod ko, paano ako magiging tapat? Pero no, this is the design of God. Maging tapat ka sa akin at mamuhay ka ng may kabanalan. Yan talaga yung lapat ng Genesis chapter 17 verse 1. Maging tapat. Unahin natin yung pagiging tapat and then mamumuhay tayo ng may kabanalan. So it all starts with faithfulness bago ang kabanalan. At sa kapangyarihan yan ng Diyos, kung mamumuhay ng tapat, mamumuhay ng may kabanalan, we will actually see how God will work. Maging si Jesus, kanya itong ipinakita one day, kaya nga kailangan kilala talaga natin ang Diyos. And not because malapit tayo sa simbahan, not because malapit tayo sa mga tao sa simbahan, ay kilala natin ang Diyos. Take note, there was an instance in the life of Jesus when even His disciples don't know the power that He has. Ano po ito? In Mark chapter 4, pinatigil, Jesus was sleeping at the cistern. Natutulog siya dun sa baba. And then, lumakas yung hangin. Lumakas yung agos. Natakot yung mga tao. Ginising siya. Nung tumayo si Jesus, when He awoke, He rebuked the wind. Alam niyo yung karugtong nito? Anong klaseng tao ito? Pati yung alon at yung hangin ay napapatigil. Imagine, ang tagal na nilang magkakasama ni Jesus, pero hindi pa nila kilala kung ano yung kanyang kapangyarihan. Mga kapatid, yung strong wind, tumahimik, napayapa. Yung alon,
naging payapa by the word of Jesus. May kinakaharap ka bang alon ngayon? May kinakaharap ka bang unos ngayon? Kayang patigilin yan ng ating Panginoon. We might laugh at it, but kung hindi talaga natin kilala ang kapangyarihan ng Panginoon, then ngingiti-ngiti lang talaga tayo. But if we know the real power of God, then panghahawakan natin yon, kapatid. Panghahawakan natin yon. Mahalaga, nakilala natin ang Diyos. Kaya nga, we always need to acknowledge the power of God. Yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi po pwedeng kilala lang natin siya kung kailan natin siya kailangan. Hindi po pwedeng kilala lang natin siya kung kailan tayo may ilalapit sa Kanya. We need to acknowledge that God is Almighty. And He knows. Take note. He knows what is best for us. Alam ng Diyos kung ano yung best para sa atin. Sometimes, ang hirap, Lord, bakit? Di ba? Laging nag-i-end tayo doon sa question na bakit. Ang masakit po, instead of acknowledging the plan of God for us, we settle for anything less. Babalikan ko lang. During this time, si Abram ay parang nag-waver yung kanyang pananampalataya despite of God's promises to him. Ang daming pangako ng Diyos. Genesis 17 na ito. When God called him, Genesis chapter 12. Ang daming pangako sa kanya doon sa Genesis 12. Inulit-ulit yun sa mga sumunod na chapters. In Genesis 17, it was again reiterated. I will make you nation, kings, and kings shall come. I will establish my covenant to be God to you and your offspring. I will give to you and your offspring after you the land. And I will be their God. Ang daming pangako ng Diyos, paulit-ulit na sinasabi. Para bang nauuta na, Lord, puro na lang ganyan. Puro na lang paulit-ulit. Paulit-ulit. Pero, that's the design of God. Hindi natin kayang baguhin yan. Yan ang disenyo ng Diyos. Now, para mas ma-appreciate ni Abram yung kapangyarihan ng Diyos, another moment ng kanilang encounter, yung sumunod na talata. No longer your name shall be called Abram. Uy, may bago na. Abram means exalted father. Exalted father. So referring only to him. Siya lang. Para lang talaga sa kanya. Pero binago yon ng Diyos. From Abram, kapampangan siguro si Lord. May age. Sinong kapampangan dito? Di ba? Abraham. Your name shall no longer be called Abram, but Abraham. Ano po ang ibig sabihin ng salitang Abraham? Father of nations. From exalted father, siya lang. Binago ng Diyos yung pananaw. Binago ng Diyos yung vision. Hindi lang ama, kundi ama ng maraming mga bansa. Mga kapatid, minsan tayo mismo sa sarili, napakaliit ng tingin natin sa kakayanan natin. Why? Naiintindihan natin yon. It is understandable. Why? Because we look at it base sa ating kakayanan. Base doon sa ating kapasidad. Base doon sa ating ability. Base doon sa ating credentials. Yun lang yung tingin natin. Nakabase tayo doon sa
sa kung sino at kung ano tayo. But here, when God changed the name of Abram to Abraham, from being an exalted father to father of multitude of nations, mga kapatid, yung pananaw sa kanya, hindi na natiling ganun. Lumawak. Imagine. Ito, I have made you a father of a multitude of nations. Kaya po sa ngayon, hindi lang mga Hudyo ang kumikilala kay Abram. 3 major religions sa buong mundo ang sumasaludo kay Abram. Siya yung pinaka-patriarch ng 3 relihiyong ito. Ang maganda po rito, because God is Almighty, because He is El Shaddai, in verse 15, and God said to Abram, as for Sarai, you shall not call her name Sarai, but Sarah. Hindi lang si Abram ang pinalitan, even si Sarai, ginawang Sarah, which means princess. Princess. Inabot ba natin ito? Princess Sarah. Sabi ni Abram. Sabi ni Sarah, yes, matutuloy na talaga. Di ba, may anak na sila? Remember, may anak na sila? That son of Hagar, si Ishmael, may anak na sila. Sabi ni Sarah, yes, matutuloy na talaga. Magiging nanay na ako ng maraming bansa as promised by God. So, yun yung kanilang pagkaintindi doon sa plano ng Diyos. But, mga kapatid, ako po'y naniniwala that God changed their names because He wanted them na maintindihan yung broader plan of God for them. Hindi lang pang pamilya, hindi lang pang sports, kundi pang entire generation. Magkaroon ng pagbabago. Sapagkat when the Lord changed their name, He wanted to change their identity. Kaya kapatid, yung katauhan natin, nung tinanggap natin ng Diyos, hindi na tayo yung dating tayo. Diba? Bago na tayong nilalang. Ang sabi nga, the old has gone and the new has come. Yung dating Archie, wala na yon. Bago na yung Archie. Yung dating Archie na madalas manggulo, hindi na. Yung dating ikaw na kung ano yung luma mong pagkatao, hindi na yun yung dati. Bago na. Kaya nga, mga kapatid, when the Lord changed their name, it was their identity that was changed. Hindi lamang po yung kanilang pangalan, kundi kung sino sila. From being an exalted father to becoming a father of multitude of nations. Babalikan ko yung challenge. Walk before me, Abram. Walk before me. Serve me faithfully. Walk blamelessly. Kaya mga kapatid, hindi na yung dating kung sino siya. At para maipakita na yung bagong pangako or yung luma, pero there was a covenant between God and Abram para muli itong mapatatag yung covenant na yun. Yung notaryo, yung sinabi ko po nung nakaraan na kung paanong naselyohan yung kanilang covenant, merong iniutos ang Diyos kay Abram. In verse 10, this is my covenant which you shall keep. Every male among you shall be circumcised. Every male among you shall be circumcised. Ito po ay ginagawa sa mga adults
Nung panahon ni Abraham, ginagawa yan sa mga adults. Yung salitang circumcision, ang ibig sabihin po yung Hebrew word ng circumcision, pag i-translate natin into English, casting off of flesh. To cast off flesh. Tanggalin ang laman. Alisin ang laman. Ito yung pag-alis doon sa mga gawain ng laman. Ginagawa nila yan for adult. But during Abraham's period, nagsimula sila doon sa mga bata na 8 araw. Yung 8 days old, baby pa. Kasi silang pa lang, after 1 week, kanila na yung tinutuli. May pagtutuli. To cast off flesh. Tatanggalin yung epekto ng laman. Tatanggalin yung laman. So sa buhay ng tao, paano natin tatanggalin ang laman? Yung salitang circumcision or to cast off flesh. How are we going to cast off flesh? Hindi na tayo mamumuhay sa laman. Hindi na tayo mamumuhay sa sariling galing. Hindi na tayo mamumuhay sa sariling abilidad. Hindi na tayo mamumuhay sa kung sino tayo. Hindi na tayo pupunta doon sa mga bagay na ayaw ng Diyos para sa atin. We will no longer trust on our own understanding. We will no longer trust in our flesh. Alam niyo po, si Abraham, puro sariling diskarte. When God called him, ang nais ng Diyos, mamuhay ng may kabanalan, pero puro sariling diskarte. Nung tinawag siya from Ur, papunta ng Kanaan, ang unang sablay, he went to Haran. Second, pumunta sila ng Kanaan. Pagdating ng Kanaan, nakaramdam ng gutom, Abraham went to Egypt. Pagdating ng Egypt, natakot siya sapagkat maganda yung kanyang asawa. Anong kanyang ginawa? Ipinamigay ang asawa. Ang daming sablay ni Abraham. Akala natin Abraham was good. Abraham was the father of faith. But in his journey, napakarami niyang sablay. Puro sariling diskarte. And at this moment, alam ni Abraham kung ano ang plano ng Diyos sa kanya. Pero pinagbigyan niya si Sarai na maging asawa. Si Hagar, bagsak na naman. Kaya mga kapatid, huwag tayong matakot kung tayo laging bagsak sa harapan ng Diyos. Si Abraham ganun din. Ang maganda lamang po kay Abraham, kinilala niya kung ano at sino ang Diyos. Kaya dito, ang Diyos, tinuturuan niya si Abraham, I am El Shaddai, your God Almighty. Iwanan mo na yung sarili mo. Kalimutan mo na kung sino ka. Iwanan mo na yon. Mamuhay ka na ayon sa pagkatawag ko sa iyo. Sa mga Kristiyano, mga kapatid, ang gusto lang natin, salvation. Maligtas. Ayaw natin ng kabanalan. Kaya nga pagdating ng linggo, yes, Lord! Pagdating ng Lunes, pagdating ng linggo, pupurihin. Pagdating ng linggo, sulat doon sa offering template. Pagdating ng Lunes, nasa lotohan. Gusto lang natin kay Lord, salvation. Ayaw ng sanctification. Gusto natin pumunta ng langit, pero ayaw natin kay Kristo. Ayaw nating nai-involve si Lord sa buhay natin. Gusto natin kay Lord, Savior, but we do not want Him to be our Lord. Gusto lang natin siya, you are my Savior. Paglinggo, you are my Savior.
Ewan ko sa'yo, Lord. My dear brethren, being a believer, there is always that accountability. Hindi madali ang maging Kristiyano. Pero rewarding. Mga kapatid, hindi man dito sa lupa. But I do believe, meron po sa lupa. Yes, we are assured. We are assured that we will receive that award or reward in heaven. Pero dito sa lupa, meron. I know the plans I have for you. Ang problema lang, hanggang doon lang tayo sa future and hope. Wala tayo doon sa sanctification and faithfulness. There is that accountability. Ang maganda kay Abraham, sa kabila ng napakarami niyang bagsak at mga pagkakamali, when the Lord instructed him, ang sabi doon, and he circumcised the flesh of their foreskins, as God had said to him. Abraham obeyed, or Abraham obeyed God. Dito po naghihiwalay ang tunay sa 295. Ang tunay, marunong sumunod. You shall know them by their fruit. Ang tunay, marunong sumunod as God had said to him. Abraham obeyed God. Napakaganda po ng pangako ng Diyos. Ang sabi ng Diyos kay Sarah, I will bless her. I will give you a son by her. Grabe po, ano? Ang daming binanggit na pangako. Paulit-ulit yung pangako. I will make you a father of nations. I will bless you. I will bless you. I will bless you. Pero mga kapatid, first time nabanggit that a son will be coming from Sarah. First time na binanggit, specific ang Diyos na yung anak ni Abraham ay manggagaling son by her. And yung son will be kings of peoples. Kaya grabe yung pagpapala. Puro lang kasi pangako dati na vague. Puro generalized. But here, specific na yung binanggit ng Panginoon. It's just a matter of time as to when that plan of God will be revealed. Alam nyo ang nakakatuwa? Yung naging response ni Abraham, I will give you a son by her. Yung naging response ni Abraham, eto. Then Abraham fell on his face and laughed. Si Lord talaga mapagbiro. Lord, 99 na ako. Si Sarah 90. Anak namin. Diba? Nung bata nga ako, wala. Ngayong lang tigo na. Ngayong tigo lang na. Si Lord talaga. Diba? Nung bata, wala. Ngayong tigo lang na. Parang malabo to, Lord. Diba? Ganito tayo eh. Ako ganito eh. Malabo to. Ako ganito eh. Alam niyo kung bakit? Ito yung pera ko. Ito yung tuition ni Zion. Ang layo, di ba? Matatawa ka talaga. Ito yung income ko. Ito yung tuition ni Zion. Ano yung nasa gitna? Lord! Pero at the end of the day, nagmamatch yun. Sobra pa. Why?
Because God knows best for me. Ang masakit lang po, when circumstances arise, ang unang response ng tao, we do the math. Di ba? Kapag lumabas yung mga circumstances, yung mga challenges, we always do the math. Calculator ka agad para tayong yung nawalang si Mayor JTB. Pag pumunta ka sa office ni Mayor JTB, calculator na malaki. Ano pag-uusapan natin, anak? Hindi ka pa nagsasalita, nagko-compute na yun. Kaya ganun kagaling during his time. Yung lahat ng programa ng SJ, sa kanya yan. Inadapt na lang yan nung sumunod na administrasyon. Naka-blueprint yan kay Mayor JTB. Pati yung sa beach, di yan kanila. Kay Mayor JTB yan. Yung boardwalk, kanya lahat yan. Ang dami pa sanang plano, even yung, hindi ako fan, hindi ako botante ni, no. Nakita ko lang yun sapagkat nung hiningi namin yung kulungan, hindi pa kami nagsasalita, nagko-compute na siya. Ano bang sukat nun? Ganon tayo. We do the math. Kaya nga, yung usapang electric fan ang magiging aircon, parang kulang, pastor. Parang air lang muna, pastor. Wala na yung con. Air lang. Saka na yung con, pastor. Air lang muna tayo. We do the math. Isa pang mahirap, ang gumagana, ang sabi kanina, cast off flesh. Iwanan yung sariling understanding, yung sariling galing. Bitawan. Pero hindi. Anong ginagawa natin? Lagi tayong may leverage. Lagi tayong may panlaban. Yung nanggagaling sa atin yung option, nanggagaling sa atin yung alternative. Lord, parang malabo yung sinasabi mo eh. Ito na lang kaya. Imagine, tumawa siya. Magkakaroon ako, 100 years old na. Kaya alam nyo kung ano yung naging alternative ni Abraham? Ito. And Abraham said to God, if only Ishmael. Lord, pwede naman si Ishmael, 13 years old, matikas, gwapo, parang yung kasama natin dyan sa likod. Matibay, gandang lalaki, Lord. Pwede siya na lang yung pagpalain mo na maging anak ko. Mga kapatid, si Abraham ang nag-offer ng solution kay Lord. Ganito tayo eh. Lord, ang laki ng tuition ni Zion, pwede ba ako na lang baka pwede, hap-hap na lang ako. How many times we do it? We offer solution to God. May sarili tayong plano. Lord, ang laki talaga ng kailangan ko eh. Pagbigyan mo lang ako, isang loto lang. Magtatights ako, Lord, magtatights ako. Yung pala nakataya na, no? 6. Lord, papanaginipin mo rin lang ako. Bigay mo na yung anunsyo para matungbukan ko na, Lord. Lord, sa tungitan, isang tama lang. Isang tama lang. Last na yun. Tight sagad ako. Akin yung isang aircon, Lord. Sagot ko yung aircon. Isang tama lang. We offer solution. Lord, yung nililigawan ko, magiging Kristiyano din yun. Maganda. Pwede na yun, Lord. Bigay mo na sa akin. Magiging Kristiyano din yun, Lord. Para magandang lahi ng mga Kristiyano sa magsaysay, Lord. Lord, pagbigyan mo na ako, paldo to. Yung negosyo na to, Lord, paldo to. Sigurado magkakaroon ng elevator ang simbahan, Lord. Isang jackpot lang. We are pushing our own agenda. Mga kapatid, what's your Ishmael? What's your Ishmael? Yung alternative, yung solution na binibigay mo kay Lord. Meron ba? Yung, Lord, dito, ang offer ng Diyos,
magkaroon ng anak si Sarah. Pero si Abraham, si Ishmael yung gusto niya. Si Ishmael yung pinupush. Lord, pagbigyan mo na ako sa racket na ito. Isang biyahe lang to. Isang biyahe lang. Gusto natin, pero hindi pasok sa kalooban ng Diyos. Lord, i-bless mo naman. Kapatid, kahit anong luhod ang gawin natin, hindi yan i-bless ng Diyos. Hindi kailanman nakipag-isa ang Diyos sa kasalanan. Hindi kailanman nakipag-isa ang Diyos sa kasalanan. Kaya, stop offering your Ishmael. Kalimutan mo na. Because Ishmael is not the plan of God for you. He has the best plan for you. Hindi si Ishmael. Actually, si Ishmael, collateral damage din lang. Actually, si Ishmael, hindi niya rin gusto yun. Pero dahil nagkamali ang desisyon ng magulang, siya yung naging epekto. And then, sa chapter 18 po, nando doon si Sarah. Where is your Sarah? Where is Sarah, your wife? And he said, she is in the tent. The Lord said. Alam niyo po yung sinabi? Sinabi ni El Shaddai, sinabi ng Almighty God, I will surely return to you about this time next year. And Sarah, your wife, shall have a son. Sabi ni Sarah, yung sumunod na talata, diba? Sarah was past the age of childbearing. Hindi na pwedeng magbuntis. Ilang taon pa ngayon? Yung ano yung tawag doon? Yung hindi na makapagbuntis? Menopause. So sobra-sobra na. Bakit? Sapagkat 90 years old na si Sarah. Pupunta sa OB. Nakikita niyo yung picture? Si Sarah. Dok. Nakikita niyo? 90. Dok. Pa-check up, Dok. Pagbigyan mo na ako, malapit na ako sa centenarian, Dok. Pupunta ka kay Doc Agupitan, magugulat si Doc Agupitan sa'yo. Wow! Diba? So anong nangyari kay Sarah? She also laughed. Doc! Mga kapatid, worn out. 90. Worn out. Old. Isa pang pinakamatindi. Barren. Baog. Kaya nga, kung impossibilities din lang, eto na yun. Worn out. Halos hindi na makatayo yan. 90. Worn out. Old. Barren. Baog. So tumawa si Sarah. Sa atin to, asanes. Di ba? Asa, kapatid, asa. Suntok sa buwan yan. Too good to be true. Pero, ano yung response ng Diyos? Ano yung response ng Diyos? Is anything too hard for the Lord? Verse 14. May mahirap ba sa Diyos? Kapatid, may mahirap ba sa Diyos? He is an all-powerful God, an all-sufficient God, an almighty God, an omnipotent God. He is El Shaddai. Sabi nga kanina nung awit, walang mahirap sa'yo. Once again, the Lord reiterated, I will return to you at the appointed time next year, and Sarah will have a son.
we always offer an alternative based on our limited capacity. But God is something and far beyond what we could ever think of. Though, mga kapatid, tumawa si Abraham, tumawa si Sarah, pero in Hebrews chapter 11, makikita natin that Sarah, by faith, received power to conceive. Tumawa siya, yes, tumawa. Pero naroroon pa rin ang pananampalataya. She believed God. Sumampalataya pa rin siya sa Diyos. Hindi ko alam, kapatid, kung ano yung hadlang sa buhay natin sa ngayon. Ang Diyos, totoo siya sa kanyang mga salita. Pero hindi talaga natin siya makikilala kung wala tayong oras sa kanyang salita. Kung ang oras natin ay puro tayo ganito, ganon, wala tayong oras sa salita ng Diyos, hindi talaga natin siya makikilala. Kung ang oras natin ay puro nasa screen, hindi talaga natin siya makikilala. Dahil wala siya sa screen. Wala si Lord wala siya doon. Naririto siya sa kanyang mga salita. Wala siya sa plaza. Naroroon siya. Kung wala tayong quiet time, hindi natin makikilala ang Diyos. Kung wala tayong oras sa Kanya, hindi natin siya makikilala. Kung ang oras natin paggising ay, alam mo, hindi natin makikilala. But to those who believe, there is an award. Ang gusto lang natin, award. Yung gusto natin umakyat sa pulpit para tumanggap ng award. But we do not time doon sa nagbibigay ng award. If we want the Lord to be our Lord, then seek Him to be our Lord. We need to acknowledge God. He is our El Shaddai. And He will fulfill. Let us fulfill our accountability. The responsibility given to us. I-fulfill natin yun. Then God will surely give us an award. And by faith, Genesis chapter 21, the Lord visited Sarah as He had said, as He had promised. And Sarah conceived and bore a son. And his name was Isaac. Kapatid, ngayong umaga, naniniwala ka ba na ang Diyos ay makapangyarihan talaga? Naniniwala ka ba na nagpapagaling siya ng may sakit? Nagpapagaling ka ba na sa panahon ng pangangailangan, sa panahon ng kaguluhan, siya nagbibigay ng kapayapaan? Sa panahon ng pangangailangan, nagbibigay siya ng kung ano man yung ating kailangan. Walang mahirap sa'yo. Sa ating upuan, inaanyayahan ko ang bawat isa. Tayo po yumuko. Hindi ko alam kung ano yung struggle mo. Hindi ko alam kung ano yung hamon na kinakaharap mo. Nanay, tatay, estudyante, bata. Kapatid, sa iyong upuan, ilatag mo ngayon kay Lord. Grabe, kapatid, hindi kaya ito ng siyensya. Hindi ito kaya ng the best doctors we have in land. But my God knows best for me. I know the plans I have for you. Hindi po magbabago yung katotohanan yon. Sa iyong kinakaupuan, kapatid, habang yung ating music team ay hinihimig yung awit na yon sa mahinang tunog. Kapatid, in your personal communion with God sa iyong kinauupuan, yes, yumuko po tayo, kausapin natin ang Panginoon. Lord, nag-offer man ako ng maraming alternatives.
Yes, marami akong naging pagkakamali before and still offering you alternatives. Patawarin mo ako, Panginoon. Help me understand that you know what is best for me. That your plans are for my hope and my future. Help me understand your ways and your thoughts. Full of impossibilities yung kinaharap ni Sarah and ni Abraham. But it happened, Lord. It happened. Yes, because you are an almighty God. Kung sa tingin ng tao, wala nang lunas yung aking kalagayan, Lord, I rest my case in you. I rest my case in you. Yung pamilya ko, Lord, ginawa ko na lahat para abutin sila. Panginoon, inilalatag ko na sila sa iyo. Higit sa aking karanasan. Sa iyo ko na sila ipinagkakatiwala, Panginoon. Yung asawa ko, yung mga magulang ko, yung mga anak namin, Lord, gusto ko rin silang maging kasama sa paglilingkod. Sa iyo ko na sila ibinibigay. Yung trabaho na hinihingi ko, Panginoon, you know what is best for me. Kung hindi ito yung para sa akin, I know you have a plan for me because you know what is best. Yung karamdaman sa katawan, you are the author of this life. Still, you know what is best. Relational issues, Lord, sa aking mga kapwa. Help me understand your plan for me. Hallelujah. Hallelujah. Oh. Sige kapatid, ilatag mo sa Diyos lahat. Sabihin mo sa Diyos lahat. Isumbong mo kay Lord. Sa Kanya mo sabihin yung lahat, laman ng puso, lahat ng kabigatan ng puso, lahat ng dalahin ng puso. Bigay mo na sa Kanya ngayong umaga, kapatid. Lord, inilalagak mo na sa iyo ang lahat-lahat, Panginoon. Lahat ng kabigatan sa puso ko, Lord. Hallelujah. Glory, glory. Hallelujah. To you I rest my case, O Lord. Higit sa aking karanasan. Glory, glory, hallelujah. Higit sa aking kailangan. Higit Hallelujah. sa aking isipin ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan. Ni minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible
sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon ng makapangyarihan. Walang mahirap, walang mahirap, walang mahirap sa Diyos. Hallelujah. Yes. Amen. Glory, glory. Hallelujah. Walang mahirap. Sa mga naririto, kapatid, ngayong umaga, nais ko pong tanungin kayo, sino ang nagnanais ng breakthrough sa kanyang buhay? Pwede pong makita yung kamay. Sinong nagnanais ng breakthrough? Breakthrough in all aspect of your life. Yes, thank you, thank you. Pwede na pong ibaba. Kapatid, panghawakan natin ang mensahe ng Diyos. That He knows what is best for us. Lord, salamat for reminding us once again that your plans are plans to prosper us. Plans not to harm us, but to give us hope and a future. Though sometimes hindi namin ito maintindihan. We feel rejection. We feel inconveniences. Kaya ngayong umaga, turuan mo po kami, Panginoon, na maintindihan namin yung dakilang plano mo at sampalatayanan namin ito. Tulungan mo kaming laging tumayo ng may pagtitiwala because you are an Almighty God. Wala kang limitations, Lord. Wala kang limitations. You have no boundaries. You are sovereign. You can do whatever you want. Kaya ngayong umaga, help us realize that we are so blessed to have you as our God. Kaya Panginoon, nawa, lalago kami sa paglilingkod sa iyo. Pagtitiwala, pag-asa, at pagtanggap ng lahat ng plano mo para sa amin. Salamat sa lahat-lahat ng ginawa mo para sa iyong mga anak. Tinatanggap namin, Lord, ang lahat ng kasagutan mo to every prayer that we uttered and to every prayer, to every pleadings that we gave you this morning. Lord, we receive that breakthrough because it will only come from you. Salamat po for once again filling us this morning. Salamat, salamat. All the glory is for you alone. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.